Birth at Civil Registration Services ng Philippine Statistics Authority. Ating tatalakayin kasama si Binibining Mariza Grande, Assistant National Statistician mula sa Civil Registration Service ng Philippine Statistics Authority. Ma'am Mariza, magandang tanghali po and Happy New Year. Magandang tanghali, Asik Joey, at sa lahat po ng nakikinig, nanonood po sa atin. Ma'am, kwentuhan nyo kami, ano po yung mga bagong hakbang ng PSA para mas mapadali po yung proseso ng pagpaparehistro po ng kapanganakan, lalo na po dun sa mga malalayong lugar? Meron po kaming programa, Asik Joey, since February of 2022. Ito yung Birth Registration Assistance Project. Kung saan ang target po natin dito, ito yung mga nasalaylayan. Ito yung mga may challenge talaga sa civil registration. Pagre-register ng kanilang birth certificate, ito yung mga indigenous people, Muslim Filipinos, at saka yung mga poorest, mga indigents po natin. 2 million po yung target natin since 2022. At free registration po ito, no? Ito po ay nakipag-partner po tayo sa ating mga local government units nationwide to facilitate yung birth registration, delayed registration process ng ating mga kababayan. So ngayon po, Sec Joey, ay nakapag-register na tayo ng 473,000 as of December 31. So more than 473,000, no? Salamat sa ating mga partners. And on the part of the PSA, so nag-free verification po kami, yung tinatawag po natin na Omnibus Negative Certification, bago po ito i-pursue ng delayed registration ng ating mga local civil registry offices. So yung local civil registry offices naman po, free din po yung delayed registration service po dito. So in partnership with the local government units, yung mga barangay officials, nag-i-issue po sila dyan ng certification na indigents para ma-waive yung mga delayed registration fees. At sa ngayon, meron na po tayong na-issue na 283,601 na pre-birth certificates sa ating mga narehistro na 473,000. So, nationwide po ito from Luzon, Visayas, and Mindanao po. Ma'am, kadalasan po sinasabi kaya hindi nakakapagparehistro is hindi alam yung requirements o walang mga dokumento. So, ano po ba yung proseso ng pag-register? So, kapag wala po kayong kopya, first kasi, di ba, chine-check po yan, nagre-request po sa PSA para ma-avoid yung multiple registration. Kasi ang mandato po ng PSA, kami po yung central repository ng lahat ng registration sa bansa. So, chine-check muna natin kung may record o wala. So, nag-i-issue po kami niyan ng negative certification. Pag negative certification po, ibig sabihin, the next step, pupunta yan sa local civil registry office kung saan ang place of birth para malaman kung may record o wala. So, pag may record po sa ating mga local civil registrar, i-endorse lang po yan sa PSA para magkaroon po sila ng kopya sa PSA pag positive record po. Pero pag negative, kailangan po siya mag-file ng delayed registration. No? So, dalawa yung proseso po natin dito. Yung binanggit ko kanina, yung BRAP na programa po natin, nire-relax natin ito yung requirements, yung documentary requirements. Ito nga po yung may challenge sa pag-present ng kanilang mga documentation. So, mga 5 lang po, Asek Joey, yung requirements natin po dyan. Ito yung negative certificate na ini-issue ng PSA, affidavit of to disinterested person, and then the affidavit of delayed registration, certificate of indigency na dapat pong i-issue ng ating mga barangay official. No? Sila po yung magse-certify na talagang kilala po nila ito at indigent po yung ating mga registrant. And some valid documents like driver's license, barangay certification, proof ng facts ng kanilang birth to support yung kanilang delayed registration. So very relaxed po yung requirement natin sa segment na ito ng population, yung mga indigenous people, Muslim and the indigents. Pero yung regular na process, ito yung mga dumadaan sa latest na
requirements po natin, medyo mas stringent yung protocols po natin dito dahil recently nagkaroon din naman po tayo ng mga concerns doon sa pag-abuse ng delayed registration. Ano po? So alam po natin yan. So meron na po tayo on top doon sa mga regular documentation na nilabas ng PSA or NSO before. Dinagdagan na po natin yan na mandatory yung mag-present na po sila ng registration with the national ID. Kasi doon po ay kinakapture yung biometric information, demographic, tsaka yung iris. So, may counter-check po tayo later on kung may mga investigation on fraud, then we can counter-check po. So, isa po yan. And ngayon, nire-require na din po namin ASEC na kailangan personal appearance as much as possible yung ating registrant and may photo, no? Ni-require na namin yun. Dati kasi yan yung mga requirements na wala po. Yung barangay certification din po, mandatory para ma-verify po natin na yung registrant ay talagang nakatira doon sa lugar kung saan resident na nagpa-file na po sila ng kung saan sila actual na resident at the time of filing ng delayed registration. Nagpa-file ng delayed registration. Sa laylayan sa lipunan, nabanggit ba yung fees na kailangan bayaran dun sa pag-register ng birth? Meron naman po tayong dahil meron po silang mga sangguniang bayan resolutions, they avail yung meron po silang kinokollect na fees pero prescribe din po ito. Meron po circular, joint memorandum circular with DILG na naglagay na po tayo ng ceiling na dapat hindi po siya lalampas ng 200 pesos. Opo. Definition of terms muna siguro tayo, ma'am. Ano ba yung patakaran? Paano nyo masasabing late yung registration at ano po yung proseso o patakaran kung maraming taon na po yung lumipas tapos hindi pa na-register yung birth at paano po pwedeng ayusin itong late registration? So ayon po sa atin, no, sa rule po natin, sir, ang birth, marriage, or death within the 30 days. 30 days. So pag beyond 30 days, considered as late registration na po siya. So sa birth po, kailangan ang place of birth dun siya, kung saan nag-occur yung birth, dun po siya i-register. So meron din po tayong tinatawag na out-of-town delayed registration. Halimbawa, hindi po sila mapunta doon sa place of birth. Ang ating mga local civil event po yung ating mga PS Central Office sa East Avenue, pwede po silang mag-file po doon. So yung mga requirements po, as yung binanggit ko po kanina, kailangan meron pong negative certification na manggagaling sa PSA, 4 copies ng Certificate of Live Birth na i-fill out, i-interviewin po sila ng ating local civil registry office, then affidavit of delayed registration, any two public documents showing the facts of birth like yung mga baptismal certificate, yung mga medical records, earliest medical records, employment records, yun po yung mga pwede nilang isupport. And nag-require na din po kami ngayon, ASEC, Joey, ng information, yung mga identification ng parents. Kasi yan din po ay isa sa mga abuso, no, sa dating sa late registration. So nire-require na namin ngayon yung valid identification lang or kanilang birth certificate or passport. Kaugnay pa rin ito, ma'am, ano naman yung mga inisyatiba ng PSA para gawing mas madali at accessible po yung civil registration sa ating bansa, lalo na po dun sa mga lugar na may limited access po sa technology? So magandang tanong yan, ASEC. Meron kaming programa ngayon, nagde-develop po kami yung electronic CRBS system. Sa ngayon po ay on pilot na po tayo. So this is a multi-year
project ng ating PSA, ng digitalization. Ito pong ECRBS ay sistema kung saan ang paggamit ng online system will start doon pa lang po sa kung saan nag-occur yung birth. Halimbawa, kapag ang bata ay pinanganak sa hospital, doon magti-trigger na yung preparation ng birth. So ngayon po ay nakadevelop na po kami at the early stage ng phase 1 na system. Ito yung ECRBS. So meron na po kaming pilot na 90 LGUs, 90 local civil registry offices, 153 hospitals at 84 barangays. So, on a staggered approach, ASEC Joey, since December, ongoing po ito. And until 2028, during the term of the President, ini-envision natin na ma-fully digitize yung ating system from the source ng birth, marriage, or death. Ibig sabihin sa hospital, whether a community birth, marriage, or death, i-register sa local civil registrar and to the PSA. Nakalink na po yan. So yun po yung ating digitalization project na end-to-end process from hospital, local civil registry offices to the PSA po. Paano naman, ma'am, tinutulungan o kinakapacitate ng PSA yung mga LGU sa pagpapalawak po ng kanilang kaalaman tungkol po sa civil registration? Ang PSA po ay napoprovide ng technical supervision sa ating mga local civil registrars. So meron po kaming programa kung saan yung nag-organize po kami ng by year na national convention at mga trainings and workshops para sa ating mga civil registrar. And last year, ASEC Joey, upon the instruction po ni Dr. Dennis Mapa, ay nagkandak na po kami ng ating CRVS Academy, kung saan yung CRVS 101 and 201 ay inumpisahan na natin ng pag-train ng lahat ng civil registrars. So last year po, almost 300 na civil registrars ang nag-undergo ng training or capacity building ng ating CRVS 101 courses. Sa PSA po to. So ito po ay gustong i-institutionalize ng PSA, and our aim po ay talagang matrain po lahat ng ating mga civil registrars to ensure na effective and free ng civil registration sa ating mga local civil registry offices. I'm pretty sure, ma'am, meron kayong na-encounter na mga challenges along the way. So, ano po yung masasabi nyo off the top of your head, lalo na siguro noong 2025, ano po yung na-encounter nyo na mga hamon sa pagpapatupad po ng mas pinabilis o streamlined na proseso ng civil registration? Ang talagang challenge sa amin is yun nga po, yung mga recent cases ng pag-abuso sa delayed registration kung saan may mga reported cases ng fraud. But ang ginawa namin, ASEC Joey, meron po kaming data analytics na ginawa sa database namin ng 2010 to 2023. Tingnan namin yung mga possible fraud cases ng delayed registration, at sa ngayon po ay more than 50% nito ay nakandak na namin ng fact-finding investigation. And yung aming pong fraud management division, including yung mga field office personnel namin, bumababa sa ating mga local civil registry offices to conduct inspection sa kanilang mga records. So, ongoing po ito, ASEC Joey, and to tell you, meron din kaming nakita mga fraud documents, no? So, at nakikipag-coordinate na tayo sa ating mga OSG and NBI, Bureau of Immigration, sa DFA, para ma-ensure, no? Number one, ma-cancel yung ating fraudulent documents nitong mga foreign nationals. So, may mga findings na po tayo dyan. And also, nagre-report din po tayo sa oversight bodies like the Senate and the Congress, itong ongoing na investigation po ng PSA. So, yan po yung pinaka-challenge na nangyari po sa amin, but we were able to surpass it in collaboration with the other government agencies, and of course, in cooperation din po ng mga local government units na sina po yung owner din naman po nitong mga documents, dahil ang registration po ay ating mga local civil registrar. So, kami po ay bumababa, tinitingnan ang kanilang record,
and nagkakandak po ng fact-finding investigation po. Nabanggit nyo yung ECVRS. ECRVS. ECRVS, pati yung capacity building po ng ating civil registrars. Ano pa po yung pwede nating asahan sa PSA ngayon 2026 para mas mapabuti pa po ang ating serbisyo at sistema? Okay. So sa ngayon, sir, meron kaming nilaunch kasama yung ating partner na international service. So, alam niyo naman po, meron tayo yung PSA Service na nag-o-offer ng online kung saan ang ating mga kababayan pwede pong mag-apply ng kanilang birth, marriage, death certificate abroad. Ang ating pong isang pang partner ay nag-offer ng digital. So, digital copies ng kanilang birth certificate. Ito yung International Delivery Service through the PSA helpline. So, punta lang po sila doon, yung mga kababayan natin abroad. Open na po ito. So, pwede po sila mag-request ng kanilang digital copies through the international service. So, very safe naman po ito. Nagkandak po kami ito ng PIA and Vulnerability Assessment dahil meron po tayong liveness check and ID check no, dito sa ating pong online na request, filing of request. At ang bayad po dito ay similar lang sa kung ikaw ay nag-request ng local copy, which is 365 for birth, marriage, and death, and 420 for the Senomar and Senodeath. Ang kaibahan po, kapag nag-off ka na kuhanin yung hard copy, ay kailangan mong pupunta ka sa aming website at mag-schedule ng pick-up courier. So pag nag-schedule ka ng pick-up courier, ikaw po yung magbabayad doon sa fees for the pick-up ng delivery ng iyong record papunta po sa abroad. So open na po ito sa mga kababayan natin sa abroad, no? Punta lang po sila sa ating PSA helpline na online service. Alam ko naging topic na namin to nung isang beses. Yung digital copy po ay recognized naman na mga ahensya. Yes po, recognized po. In fact, meron po tayong MOA with AFP and also yung e-apostille, partner po natin yung DFA po dyan. We encourage yung mga kababayan natin and also our government partners and end users na gamitin yung ating digital copy kasi diretso po yun and ma-avoid yung mga tampering or any fraudulent activities through this e-cert or digital copy po.